Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about out-of-body experience and astral travel. We have one source, the book of Anthony Peake, titled The Out-of-Body Experience, The History and Science of Astral Travel. Magandang araw sa iyo. May mga pinadala kang material, lalo na yung libro ni Anthony Peake, The Out-of-Body Experience. Pag-usapan natin tong medyo kakaibang paksa, no? Yung tila paghiwalay ng kamalayan sa katawan. Ready ka na bang himayin natin to? Oo naman. Bali, titinggal natin yung mga kwento mismo, tapos yung mga paliwanag, alam mo na, mula sa mga sinaunang paniniwala hanggang sa modernong siyensya, neuroscience, tsaka yung medyo weird na quantum physics. Tama. Ang goal natin hindi lang yung basta totoo ba o hindi, kundi ano ba talagang ang sinasabi nito tungkol sa perception natin sa realidad. Okay? Sige, simulan natin. Sige. Marami kasing kwento no? Nakakaintriga talaga. Yung kay George Ritchie na nakita daw niya yung sarili niyang katawan nung na-declare na patay siya. Oo. Near-death experience. Tapos meron ding si Robert Monroe, yung bigla na lang daw siyang parang lumutang malapit sa kisame. Grabe yun. Pati si Payhork mismo, di ba? May experience siya ng parang dual location gamit yung light machine. Oo, tama. So, karaniwan daw talaga sa mga experience na to, yung pakiramdam na nakikita mo yung sarili mo mula sa labas. O kaya naman, napupunta ka sa ibang lugar. Gaano ba kakaraniwan to? May mga pag-aaral na nagsasabi na posibleng 1 sa 5 tao makakaranas nito kahit minsan sa buhay nila. Pero ito yung yung catch. Ano yun? Kahit ang daming reports, mahirap pa rin makahanap ng talagang solidong ebidensya. Yung tipong mapapatunayan na yung kamalayan physical talagang nakaalis at alam mo yun, nakakita ng bagay sa mundo natin na hindi niya dapat makita. Oo. Yung mga test sa lab, di ba? Na may ipapabasa silang nakatago. Parang may lab pa rin yung resulta doon. Exactly, may lab pa rin. So, yun yung tanong, saan nga ba talaga to galing? Sabi mo nga kanina, baka may sagot yung mga sinaunang tradisyon. Oo, baka meron silang paliwanag. Meron nga, sa shamanism, Hinduism, Buddhism, Theosophy, pati Kabala, may mga konsepto sila ng parang paglalakbay ng kaluluwa o kamalayan. Paglalakbay saan? Sa ibang planes daw o level ng realidad, yung tinatawag minsan na astral plane. Tapos meron ding idea ng Akashic Record. Yung parang universal library ng lahat ng kaalaman. Parang ganun, oo. At madalas nababanggit din nila yung pineal gland, yung maliit na gland sa utak. Sinasabing parang third eye daw. Interesting yan. Pero siyempre, gusto rin nating malaman ano ang sabi ng modernong siyensya. Dito medyo nagiging komplikado pero ang galing Oo. Eto na, may mga connections kasi to sa neuroscience. Halimbawa, yung trabaho ni Dr. Olaf Blank. Ano yung natuklasan niya? Na-stimulate niya yung isang specific na parte ng utak, yung temporal parietal junction o TPJ, bandang gilid at likod ng ulo natin. Tapos anong nangyari? Yung mga pasyente, naramdaman nila yung parang nasa labas sila ng katawan nila. So, parang napeke yung brain mapping nila ng sarili nilang lokasyon. Gets? So, posibleng galing lang pala talaga sa utak yung pakiramdam na nasa labas, hindi literal. Yan yung isang malakas na paliwanag ng siyensya. Isa pa, yung mga chemical sa utak, tulad ng DMT, dimethyltryptamine. Yung psychedelic. Oo, pero natural din siyang nagagawa ng katawan natin. Si Dr. Rick Strassman, ang teorya niya, baka yung pag-release nito posibleng galing sa pineal gland ang nasa likod ng mga intense experiences gaya ng NDEs. Okay, so may paliwanag ang neuroscience. Pero teka, hindi natin pwedeng kalimutan yung quantum physics, di ba? Yung pag-aaral sa pinaka-basic, pinakamaliit na building blocks ng universe. Paano to papasok dito? Nako, dito talaga nagiging mas weird pero fascinating. Kasi sa quantum level, iba yung rules
Yung konsepto ng entanglement, halimbawa, Yung parang konektado pa rin yung dalawang particles kahit magkalayo? oo, yung tinawag ni Einstein na spooky action at a distance. Parang sinasabi nito na baka yung pagiging hiwalay natin sa isa't isa ilusyon lang sa mas malalim na level. Grabe, ang lalim nun. Tapos meron ding teorya si David Bohm, yung implicate order. Parang sinasabi niya na yung nakikita nating mundo, yung explicate o nakalatag, ay galing sa mas malalim na implicate o nakatuping order kung saan lahat ay isa lang. Nakatupi. Parang hologram. Medyo ganon yung idea na ang buong universo ay nasa bawat parte nito. Okay, ang dami na nating napag-uusapan, balik tayo kay Peak. Based sa lahat ng to, yung mga kwento, yung ancient wisdom, neuroscience, quantum physics, ano yung naging parang tingin niya sa mga OBEs? Dahil ngayon nga, mahirap patunayan na physical na lumalabas yung kamalayan sa mundo natin, yung locale one ni Munro, ang suggestion ni Peak, baka yung out-of-body experience, hindi naman talaga out, baka intrasomatic. Intra. So, sa loob. Paglaklabay sa loob. Paano yun? Yun nga kung i-connect natin lahat, baka yung mga experience na to, pag-access sa mas malalim na level ng consciousness natin. O baka sa ibang level ng realidad na sinasabi ni Bohm o yung ibang locales ni Monroe. Tapos nangyayari to gamit yung mga mekanismo sa utak like DMT or yung TPJ stimulation. Posible. Na parang nagbubukas ng pinto papunta sa nakatuping universe sa loob natin kung saan iba yung rules ng space and time. Isang internal journey, kumbaga. Wow, ang dami talagang anggulo, no? Malinaw na itong mga karanasangan to, totoo man in a literal sense o hindi, pinapa-question talaga nila yung pagkakaintindi natin sa sarili natin tsaka sa realidad. Higit pa siguro sa tanong na, totoo ba to? Ang mas importanteng tanong para sa iyo na nakikinig ay, ano ba ang sinasabi nito tungkol sa potensyal ng sarili mong kamalayan? Gaano pa ba kalawak yung hindi natin alam? Oo nga, at iiban namin sa iyo itong palaisipan na to. Kung tama yung sinasabi ng quantum physics na lahat tayo, lahat ng bagay ay posibleng konektado sa isang fundamental, hindi nakikitang level, parang entangled tayong lahat. Paano kaya nito mababago yung pagtingin mo sa sarili mo tsaka sa koneksyon mo sa mundo at sa ibang tao sa paligid mo?